Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, October 15, 2024 at ayun, biglang baliksigla yung yung PSE market natin. Ayan, nagtampisa ulit yung mga blue chips na stocks natin. Bumalik ng konti yung foreign buy ng markets. So bumalik yung lumabas nung kahapon, di ba, 500, more than 500 million yata yung lumabas na foreigners sa market natin kahapon. Pero wala din naman lumabas na news. So bigla na lang bumalik yung mga foreigners natin after ng malakas na closing dun ulit sa US markets kasi nagkaroon ulit ng all-time high na galawan. So yung mga AAA stocks talagang sumipa kagabi naman. Okay, so medyo maganda yung closing natin. May bawas siya ng konti pero malakas pa rin. Nag-close yung market natin above ng 7,400 level. So very good po yan. Meron tayong 1.77% na galawan dito sa market natin. Siyempre, ang mga bida for today's trading natin is yung mga big caps, especially yung mga paborito natin na mga banks. Kasi sila yung yung pinakamalakas na gumalaw. Ito si BDO nag-up siya ng 1.5%, Metrobank taas 3.95%, si Security Bank natin kaya nag-trending 4.47%. So sila yung Meralco nag-up din siya ng 5%. So mga banks yung majority na gumalaw, pero halos lahat din naman ng mga blue chips natin is maganda po yung galawan for today's trading. Ayan. So hanggat hindi lumalabas yung yung billion-billion na sabi natin foreign buyers dito sa market natin is expect medyo maganda nga yung closing natin for the month of October. Hopefully kasi second week na to eh. Tapos isa pa siguro sa mga nakatulong sa sentiment ng market natin, bukod sa maganda po yung galaw doon sa US market is yung magkakaroon ng interest rate cuts ulit sa Pilipinas. So ang sabi is 25 BPS points. So hindi natin alam kung kailan yan. Pero most likely is ano ba yung October? November, no? Or mga end ng October. So good ulit yan. Kasi yan yung naging catalyst sa market natin nung time na nag-start tayo na magkaroon ng uptrend na galawan naman. Okay, so tingnan natin kung ano nangyari dito sa mga pinaka-trending na stocks. So nanguna yung paborito natin, si FCG. Nag-up siya ulit ng 2.33%. So alam ko 0.89 to bago yung pre-close natin pero nag-close siya 0.88 yung price niya. So meron siyang 2.33% na gain for today and meron siyang 23.84 million net foreign buy. So medyo malakas yata itong si FCG. First time natin makita na meron siyang net foreign buy. So magpapalit siya ng pangalan. So culinary group na siya, di ba? Hindi na coffee. Later on, yung letter C natin. Okay, so tingnan natin kung hindi ko alam kung kailan yung pinaka nun yung date na pagpapalit niya ng pangalan pero yun yung nakikita natin na isang catalyst sa kanya plus yung mga previous na nabasa natin na good news para sa business nitong si FCG. Tapos si Converge, ayan, so umataw din ngayon, no? So halos mag-break up ulit si Converge. Ayan, nag-aantay lang siguro to ng good sentiment na market. So nag-up siya malakas 13%. So maganda yung galaw nitong si Converge and meron siyang 6.28 million at foreign buy. Foreign buy din siya. Tapos ayan, mga REITs, malakas. Pati si MREIT, nakita ko kanina MREIT. Si RCR, hindi ko nakita kung okay siya. Pero napansin ko MREITs at saka si AREITs nga. So nag-up siya ng 2.97%. So dalawa, meron siya dividends plus meron siyang magandang price action. Ayan, congrats sa mga investors ng REITs. So meron siyang 6.58 million net foreign sell. Meron yata disclosure to eh. Para hindi ko siya nabuksan. Tapos ayan, sa mga actually properties ngayon pinakamalakas sa galawan natin, CPG. So nag-up siya ng 2.6%. Mas mataas pa yata to nung umaga. Pangatlong araw na yata nitong si CPG na sumisipa. So meron siyang 427K net foreign buy. Ayan. So panalo. Doble panalo kay CPG kasi after mamigay na dividends, bigla umarakada pa yung price actionary sa kanya. Yung inantay natin na si SCC pala, wala pa po. So hindi pa dumarating yung kanya dividends. So hindi ko na nilagay kasi price action wise, wala naman siya masyadong ginagawa. Tapos si Security Bank, ayan, ayaw talaga magpasakay, nag-up siya ng 4.47% nga po, malakas. And meron pa rin siyang 78.19 million net
foreign buy. So medyo malakas nga po itong si Security Bank natin at saka yung ibang bank, sabi natin. Alter, so nag-continuous yung galaw nito. Nawala siya dito, no? Si MRC pumilit. Pero si Alter, nag-up siya ng 4.49% din. So meron siyang 926K net foreign buy dito sa market. Ayan. So majority naman ng mga alaga natin na stocks for today. So malas-malas na nga lang kung hindi gumalaw yung mga hawak natin na stocks. Pero halos lahat ng big caps is naggalawan po sila for today's trading. Okay? So very good yung market. At saka pala, ayan, so isa pa sigurong catalyst, naalala ko, yung Iran, di ba, si Israel, di ba, prepare na atake kay Iran. So parang lumalabas sa mga balita ngayon, hindi na daw niya aatakihin yung nuclear plants niya ni Iran plus um, yung mga oil factories niya. Kasi ito yung nagkukos ng mataas na price ng oil. Pero nag-drop yung price ng oil. Kaya ewan ko kung matuloy yung galaw ni Shell PH o kaya ni Petron Corporation natin. So isa yun. Siguro nga yun yung pinaka-main catalyst sa kanya. Parang uh, meron na siguro na-identify ng mga atake na lugar, siguro mga military base, at hindi na yung mga energy infrastructure ni Iran. Ayan. So, isa yun sa mga good news na lumabas kanina doon sa Twitter naman natin. Okay? So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, pakibasa lang po yung ating review is for education purposes lang po ito. So, wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para update ko po dito sa ating mga trending stocks reviews. So, subscribe ka lang po para meron kang notification or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Ayan. So, meron tayong community na mini-maintain dito sa PSE market yan. Ayan. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual viewers dito sa PSE Stock Trading Reviews, Company Reviews. So, top line yung bago nating IPO. Profit or loss sa market, indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating PSE stock market study. So sa crypto, hindi ko napansin pero di ba kahapon, sobrang lakas ng crypto natin, mamaya silipin natin. Sabay-sabay, so subscribe ka lang dito para updated ka sa mga play to earn games. Medyo napabayaan natin to. Tapos sa mga social media, follow po ako sa Facebook account natin. Tapos dito sa Facebook page. Ayan. So check na po yan. Bodega Pete, yung mga articles natin sa local market, US, and cryptos. Tapos yung mga posts natin for today. And medyo kompleto naglabas na ng news si Philippine Stock Exchange natin. So dito naman muna tayo tumingin. Okay, so maganda yung galaw ng market natin. So makita mo dito, bumalik ulit yung lumabas kahapon. So panakot lang pala yung buhos kahapon, kagabi na closing natin. So meron ulit bumalik na 638 million. So intact pa rin yung more than 14 o 15 billion na net foreign buy po dito sa market. So pinakapanalo dito sa galaw natin for today is si property natin. Ayan. So nag-up siya ng 2.06%. Runner-up natin si holding firm. So yung mga sino SM siguro to, no? SM, Ayala Corporation, GGS, hindi ko nakita kung gumalaw. Tapos followed by finance sector. So medyo namula dito sa mining and oil natin. Pero noong isang araw, ito naman yung nagberde sa markets natin. Okay? So mahina yung mining stocks. Tapos foreign funds sold, yung mga binenta, FGen, Manila Water, Shell PH, SPNEC, CNPF, DNL, GSMI, IMI, SSP, Aboitiz, Costco, DMC, Erich, FLI, MEG, o bakit nag-sell? Emirates, Robinson, dito, ICT Mac, at saka si FEU. So foreign funds bought, ito yung mga binili, so mga bangko talaga. AUB, BDO, BPIs, East West, Metrobank, PNB, Security Bank, Union Bank. So ASN, Alter, Meralco, so lakas si Meralco, SCC, FCG, Jollibee, EI, AC, AGI, Ali, CMPG, Globe, at saka si TEL. Okay? So Bloomberry Resort signs a 72 billion syndicated refinancing with a group of banks.
Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, bumagsak yung yung price ng crude oil. So oil price plunged 5% as Iran-Israel war fears ease. Ayan. So kasi parang meron na yatang mga lumalabas ng balita na hindi daw atakayin yung mga oil refineries nitong si Iran. So FCG unit sign accord with farmer groups. Ayan, baka ito yung catalyst. Figaro Innovation and Development signed a mutual agreement with San Jose Workers Cooperative in Batangas. Ayan. So may bago siyang partnership. Market cap, market recap. Meralco was the top index gainer and nickel was the worst index performer natin. Okay, so yung pala yung mga tinamaan. Bloomberry, so may catalyst, Inks, 72 billion refinancing facility. So ito yung mga gumalaw kagabi. Kung nanonood kayo mga US stocks, Nvidia, AMD hindi masyadong gumalaw to. Si ARM, yung isang hawak ni Nvidia, si ARM. Tapos yung iba pa mga related na AI stocks. Pero parang gustong i-temper yata yung shipment ng AI chips. So ngayon parang negative yung yung opening o yung futures dito sa S&P stocks natin. Okay? So ito yung closing natin. So papansin mo, tama ba? Hindi pala, sorry. Hindi ito yung closing natin. Kanina umaga, actually, nagkaroon pa ng time na wala talagang wala dito sa losers ng market natin, wala yung 0% na yan kanina. So lahat is verde. Pero nung closing is siguro merong nagbago dyan sa listahan natin. So PLDT teams up with Hong Kong-based HGC, may partnership. Meralco and Samsung signs MOA, Figaro forges strategic partnership to promote sustainable food security. US shares kagabi sa mga tech stocks yung gumalaw. UIS Converge, Lopez FPH partner for internet upgrades at 600 hectare Batangas Park. Ayan, may partnership. DMCI stockholders ratify capital injection from Consoji. Moves closer to CMEX takeover, secures okay for 10 billion financial boost. Bakit kaya wala pa yung announcement and dividends? Nagastos na ba lahat dito kay kay CMEX natin? Eh. So yan, abangan na abangers natin. Maraming madidismaya kapag walang dividendo si DMC at saka si SCC. So JT Cap aims to obtain 15 billion investment for CC Lex. Meralco power rates to drop. Okay, so mga banks kanina, ito yung kanina umaga na maganda yung galawan. Benguet receives DNR approval for renewal of its mineral production sharing agreement. Kailan pangit yung yung minahan natin. SMPH 38 pa lang price ni Philstocks. So mataas pa. Ewan ko, hindi yata masyadong gumalaw kanina. Benguet, okay na yan. Universal, Rubina, and Holcim have reached out to local government to develop further waste management. Aboitiz Power has installed 9 kilowatt peak solar 97 kilowatt solar panel system. Aboitiz open Vietnam feed mill. Ayan, so ito, malaki to. Gaano kalaki to? 45 million US dollar. Ayan. So malaki din pala yung investment niya dito sa bandang Vietnam. FEU, net loss widened to 99 million. URC together with Holcim have partner with Obando local government. So yan yung kanina. So nadoble na lang pala. Tapos yung closing sa US market kagabi is very strong nga po siya. So good catalyst kasi yung yung Israel-Iran. Pero eventually, 'di ba sabi niya, babawi siya pero anyway, for now medyo napasipay yung negative sentiment dun sa um, impending na giyera ng Iran versus Israel nga po. So SEC, so isa sa mga good news siguro ng pinag-usapan. Pumitik siya kanina pero medyo nag-red siya ng close, no? So, eto, may bago siyang plan ng expansion. Okay? Tapos ito yung mga galawan ng mga stocks natin sa US kagabi. Okay, so next, reminder ulit, yung mga bago sa channel po natin, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, pwede po kayong sumali dito. So, double check nyo lang po yung ating Patreon channel po. So, tingin tayo dito sa Gilaw. O hindi natin matansya yung galaw ng market. Akala ko kahapon, babalik na ulit tayo dito sa Kasi sobrang tamlay yung market natin, di ba, from past few days. So hindi ko na lang tatanggalin yan sa
7132 or 72 depende sa tingin mo, at saka dito sa 76 na galaw ng market. So nag-establish siya ng ng higher low formation. Hopefully yan yung catalyst natin para matuloy ulit yung breakout natin sa 7,500. Pero parang ayaw gumalaw ni PSE above ng 7,500. Hopefully hindi siya yung yung parang ganito. Yung medyo pagod na yung galaw na market natin, di ba, sa sideways na lang siya hanggang sa nag-correct na siya. So March last year yung correction niya. So wala pa naman yung sign na gano'n kasi few candles pa lang naman yan. And uptrend pa rin naman yung pinakabuong picture ng markets po natin. So siguro hanggat hindi lumalampas below RSI 50, then makakita tayo ng mga signs na tinatry na buhayin yung market natin. So malaki din yan, 638 million net foreign buy and solid syempre. 1.77% yung galaw. 74, balik tayo 74, no? 7456.31 po yung galaw ng markets natin. O yan, no? Halos verde lahat ng big caps. So I see BDO 1.51, nag-open siya, nag-gap up si nandito yata yung mga foreigners. So 1.51% BDO. ICT, bumabawi, 1.59. Ito, panalo si Metrobank. Breakout, 3.95%. BPI, konti lang. Umurong din siya, no? 0.43. Ayala Corporation, 1.39. Buhay pa rin si AC Security Bank. Ayan, ayaw talaga magpasa kayo. Bumalik na siya ulit doon sa previous price. Meralco, ito, breakout din. Panalo si Meralco ICT. So 5%. PLDT, 0.9. So halos lahat naman. Ali, properties, 3.06. SM, ang lakas ni SM, 3%. So ang namula dito, SCC, minus 0.7. Bloom, minus 0.88. Tapos si DMC is minus 1%. SMPH, umakyat to, 2%. Sino pa? Okay, so yun lang. Si Globe, makitin siya at saka si AGI natin 1.8%. Okay? So yun po yung mga big caps na stocks. So tingin tayo ng mga winners. Sino ba ang mga winners for today? Hanapin ko na lang yung may volume So wala kasi yung volume yung iba. Ito si Lipanto. Si Lipanto nagkaroon na ng volume. Kailangan overbought na. 7.14%. Si Baita, ayan, nabuhay ulit. 5.56%. Meralco 5% nga. Si All HC, ayan, kala ko dates na to. 5.1%. Last din eh. Alter, ayan, ito panalo si Alter. Okay, so kasama sa trending stocks, 4%. Security Bank, 4% din siya. Converge, another 4%. Si Home, ayan, kailang kulang sa volume, 4%. Sino pa? SM, Ali, ayan, nakita natin yan. Macro Asia, ayan. Mukhang gusto pa mag-breakout ni Macro Asia natin. So, meron pa naman tayong hawak nito. Kailang nabawasan na natin kasi di ba nagpo-pullback siya ng mga nakarang araw. FCG, okay, so buhay yung alaga natin. 2.3% and SMPH 2.07. Okay? So marami pang Verdin stocks. So tingin tayo dito sa losers. Hanap na lang ako ng yung mga more than 1 million. So Bell, mahina, minus 3.5%. Si Lotto, lalim ni Lotto. So mukhang habot pa to ng tres. Negative 3.31%. Bakit kaya? Nawala yung volume niya, no? Ani, ayan, pullback na si Ani. Galing naman trap ni Ani. 3% si Medic, minus 2.86. Walang volume. Si Fruit, nawala din, no? Naubusan. 800 million, 800K yung buyers niya. Si Dito, lalim ni Dito natin. Ayoko na isama sa trending stock si Dito natin, no? So wala tayong makitang kasi 1.5 to 2 yung niya, di ba? 2.5, tama ba? Yung parating ngayong December na so medyo pangit yung galaw niya. So wala pa, makikita mo naman na mahina pa kasi below nga po siya ng MA 100 natin. Ayan. So hindi tayo masaya kay dito hangga't hindi siya bumabalik ng MA 100. Okay, so yun lang po yung mga galawan dito sa market. So silip tayo sa global markets naman. Okay, so based dito maganda yung closing nila kagabi sa US market. Ngayon medyo sideways yung galawan dito sa mga futures. Ayan, kasi kahapon okay naman.
So babawi muna siya. Negative 0.03 si S&P. Dow Futures, eto babawi. 0.03 positive. Nasdaq Futures minus 0.11%. Ayan. So dito sa Europe, nako, pullback din pala sa Europe. Oh. Medyo mahina sa Europe. Tapos dito sa bandang Asia, grabe talaga makadrop si si Hang Seng, no? Minus 3.67%. Kawawa yung mga stocks doon pinaglalaroan, di ba? So laki ng drop na yan. Pero na isang araw, di ba, mas malaki, umabot siya ng more than 10% na drop. Okay, so dito sa Asian markets mix, ayan, meron naman marami, malalakas yung mga berde. So dito sa crypto, ayan, konting pullback siguro. Kasi nasa 65K nga po ulit si Bitcoin. 2.6K si Ethereum and then papunta sa 600 ulit si BNB, 589K. So parang pullback. Okay, pullback yata dito sa cryptos natin. So balik tayo dito and then quick review tayo. So masaya naman lahat siguro ngayon kasi halos lahat ng stocks natin is nag-try na mag-recover po yung pinaka-price action natin. So maraming bumawi for today's trading, especially siguro kung hindi ka na napakat loss kasi akala mo pupullback na tayo, no. Inisip ko nga din retest muna sa 7-1 bago balik ulit ng arangkada pero bumalik ulit tayo. So nasa bullish side pa rin yung market natin. Okay, so start po tayo dito kay FCG nga. Okay, yung alaga natin. Nag-start na ako mag-TP dito pero para malakas pa siya kasi siguro ito yung napapalakas kay FCG. So papalitan yung pangalan, marami siyang catalyst. Papalitan yung pangalan, Culinary Group na. Tapos yung kanina, so meron siyang agreement do sa mga farmers. Tapos ngayon itong upcoming dividends which is next month pa naman siya. So 1 month pa, November 13. Malaki na rin yan, 3.38%. So, marami siyang good catalyst and na-break natin yung pinag-usapan natin na resistance dito sa 0.86. So, ang tanong na lang, masustain ba natin yung galaw? So, meron tayo, hindi na siya, parang parabolic na yung style niya. So, ascending triangle formation pa rin and nasa na yung next na resistance natin. Hanap tayo sa Fibonacci. Although sinasabi niya, may nakikita kong gap dito. So tingnan natin kung papasok diyan yung Fibonacci natin. Kasi yung mga Fibonacci lines, pwede rin naman to. So ayun, sakto na. Ayun, sakto may linya tayo dito. Okay, so yun na lang gagamitin natin na resistance is 0.91. Piso nga daw sabi nila. Pero yung mga previous price niya nung kalakasan nitong sino nga ba yung nag-invest sa kanya? Na big companies din. Ayan. So, yan na lang po. 0.91. Malit lang, nilalagay natin sa kanya kasi may gap eh. Feeling na gap muna tayo bago siya mag-decide kung ididiretso nga niya yung galaw dito sa above ng 0.91. Kaya lang, reminder ulit, yung ating RSI is nasa overbought condition na. Yan. So, tayo nag-aantay na lang tayo ng good price para sa take profits kay FCG naman natin. Okay? So, ganyan na lang muna. Tight lang siya. Tight lang yung tingin natin for the short term. Pero kung mabago siguro yung pangalan niya, normal, hindi ko nakuha yung date eh. Isa kasi sa mga small caps, mga penny stocks. Isa sa mga catalyst yung nagbabago yung pangalan nila. 'Di ba? Maraming tayo nakita na ganyan. Sinoplas, di ba? Nagpalit ng pangalan. Sino pa yung mga ibang stocks? Marami tayong stocks na nakalimutan natin yung mga bad trades natin sa kanila kasi nagpalit na ng pangalan. So 2.33% and ito yung first time din na makita natin from the last 2 days. Maganda yung volume niya. Ayun ang buhay. Na meron tayong net foreign buy 23.84 million. Ayan. So tignan natin kung abot tayo ng SOP ulit. Pero medyo stretch na kasi overbought na rin yung indicators natin sa kanya. Siyempre, hindi mo natin bibitawan to ng todo hanggat maganda naman yung price action niya. Ayan. So, buti na hold ko nga dito sa 0.74 last time. Gusto ko na rin lumabas dito last time kasi halos break even lang ako sa kanya eh. Pero anyway, patience talaga dito sa market. Ayan, 2.33%. Next, si Converge. Okay, so buhay ulit si Converge. Actually, maganda yung pinapakita ng chart niya kasi ito na yung 1, 2, 3, pang-apat na attempt. Ito yung 4, pang-apat na attempt sa breakout which is sa akin lang
wala akong hawak na ano, Converge. Sa akin lang, pakiramdam ko sa kanya is magbe-breakout si Converge. Ayan. Binitawan ko na to no, ano eh. Dito pa lang yata, binitawan ko na siya eh. So, nag-aantay ako ng pullback pero wala tayong pullback eh. Malakas. So, ngayon, parang gusto niya mag-breakout. Ayan. So, sabay-sabay na lang tayo pag ano, natuloy yung breakout nitong si ano, Converge natin sa 17.3 kasi 18 o 19 yung next na ano, resistance natin dito. 19 yung pinaka-next na resistance. Kapag natuloy yung ano, breakout natin bukas dito sa 17.3. Actually, maganda yung pinakita niya. Oh. So, makita mo na bullish talaga yung ano, yung chart. Kasi yung RSI niya, yan, pasinin mo ulit yung mga nag-aaral. Yung RSI natin, hindi bumabagsak ng 50. Nagbabounce siya. So, umakyat na umakyat yung price natin. So, kaya lang, medyo mababa yung ano net foreign buy, 6.28 million. Kung double digit lang to, malaki yung chance na ano, breakout. So malakas siya, 4.13%. Hopefully, bukas hindi profit-taking day itong ano, markets natin. Okay, so very good. Catalyst, yun na yun. May nabasa tayo kanina. Tapos next, si Irit. Ito panalo, si Irit natin. Congrats dun sa ano, mga invest. Ito talaga pang investor si ano eh. Si Irit natin eh, no? So, tignan mo yung buong picture niya simula IPO price, hindi pa siya bumabalik dito sa 25 pesos. So, talagang malakas siya. And then, meron siyang, yung tinatawag yung, ano ko, nagbabasa kayo ng mga libro, yung rounding bottom. So, para siyang bottom ng cup, di ba? So, normally, pag cup, babalik siya dito, magkaroon siya ng handle, and then saka ulit, akyat yung price action niya. Pero eventually, tingin ko eventually, aabot din siya ulit dito sa ano 50 pesos. Medyo matagal pa siguro pero take ko abot siya diyan kasi bakit kanyo? Bukod sa maganda siya for investing purposes, yung earnings siya tumataas siya ng tumataas kasi nag-i-inject ng property si Ayala Land dito kay A-Reach natin kasi nagre-raise siya ng ano ng capital. Ayan. So very good. Breakout na-review na natin yung ano, history ni Erich natin. Breakout siya, tapos hanap-hanap tayo ng mga gaps. Merong gap dito, kita mo ba? So meron siyang gap dito sa 41.56. Laki, galing ah. So uptrend din yung galaw niya. Panalo talaga to kasi every year meron siyang 6%. Plus, kung bumibili ka lang, di ba, nag-average ka lang sa kanya, panalo sa ano, panalo sa price action si Iris natin. Okay? So kulang na lang na ano, net foreign buy. So 2.97%. Actually, yung iba, tingnan natin na, B-Rates, uptrend din siya. Si MREIT, tingnan natin. O, uptrend din si MREIT. Si CREIT, yung mga REITs natin. Ayan. Packet pa rin siya, si CREITs natin. So, majority ng DDMPR nangyari dito. Ito, medyo hindi lugi si ano, DDMPR natin. Kasi yung mga Pogo yan eh. Okay, so sino pa? Balik tayo kay Ritz. So, very good. Okay, congrats po sa mga holders. Tapos si next, CPG. CPG naman tayo. Ano pa meron dito kay CPG? Barang kada araw-araw si ano CPG natin no, mantakin mo. 4 days na pala na diretso siyang umakyat. Kaya lang, medyo obvious na siya ngayon na overbought na. So, tingnan natin. Meron siyang 427K net foreign by 2.6%. So medyo nag-resist dito sa ano, kasi parabolic yung insurance niya. 0.4. Ayan. So meron siyang channel dito na sinundan which is na-reach na rin niya yung peak. So panalo talaga kasi ang laki ng dividends niya, 4%, tapos sa 6%. Ito naabutan ko tong ano, 6% na dividends, kailangan din ako nakasakay dito sa ano, sa next na ramp niya. Kasi sideways lang siya eh. Kung titignan mo last time, no? Nagsa-sideways lang siya, di ba? So hindi natin akalain na gagalaw talaga siya ng maganda. Okay. So congrats doon sa mga meron. Nahuli naman natin si ano, iba. Sina FCG natin. Okay. So hindi lahat mahuli natin. Okay. So very good yung galaw niya. So 0.4. Ito na lang muna ha. Ito na lang kasi overbought na yung stocks. Watch out na lang po. Yung mahilig bumili sa overbought. Sabi nga nila malamig sa bandang taas. Okay? So 2.6%. Congrats. Next, Security Bank. Okay, so
malakas talaga, ayaw magpasakay ni security bank natin. So maganda nangyari sa kanya, di ba nag-drop. So marami nakasakay siguro, may mga sumakay diyan most likely. Bumaba na yung bumaba na yung RSI niya. So may potential ulit ng breakout. So ilalagay ko resistance pa rin niya is malapit na pala to sa 100 eh. Lagyan na natin 100 yung resistance ni Security Bank. Ayan. Congrats doon sa mga matibay ang loob. So 78.19 million net foreign buy and 4.47%. So no way but up daw si Security Bank natin. Okay? So siya yung pinakabida natin sa mga banks. And lastly si Alter. So maganda. Tanda ko yung galaw na to parang si Vita Rich natin, di ba? Medyo nakabalik na si Vita eh. So hindi naman pala nag-overbought si Vita. Pero parehas sila, di ba? So dire-diretso yung galaw and ito, ang maganda sa kanya, kahit overbought na, dire-diretso pa rin yung galaw ni Alter natin. So 4.49%. Maganda. 928K net foreign buy. Okay, so ang dami. So patalbog-talbog yung mga stocks natin ngayon. Ang dami natin pwedeng ulihin. Pero MA9 yung pinaka-trend. Ibig sabihin malakas to. May chance pa na magkaroon siya ng spike later on. Kailang overbought na rin. Ayan, watch out na lang doon sa mga mahilig bumili nga sa overbought na stocks. Okay? So, very good. So, kung nandyan na siya, ito kasi yung pinaka-next na range niya eh. So, okay, para hindi tayo masyadong hype, dito na lang, piso. Ayan, marami pala magpipiso ngayon ah. Okay, so puli mo tuloy yung mga piso natin. Okay po. So, congrats dun sa mga meron. Ayan. So, bakit tayo mag-close? So, maganda yung market natin. Hopefully, hindi siya trap kasi Wednesday, Thursday, Friday. Watch out natin kasi ito yung pinaka-area na resistance natin eh. So, baka maganda yung closing ng market bukas. Tapos yung 25 BPS rate cuts. Mag-touch ulit tayo sa 7,600 for the week naman. Ayan. So, as long as hindi lumalabas yung foreigners natin, yun yung perception natin. Okay. So, yun lang po. So, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabok Trader na YouTube channel. Diyan ka lang dito sa group. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga susunod guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.